to know that all that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company, don't need too much, just your simple love and it's everything. Hi guys, good morning. Today is 17th of April 2024, Wednesday. So nagre-ready tayo ngayon. It's 10 a.m. Nagre-ready tayo ngayon kasi pupunta tayo sa London. It's a bit of a sad day today because funeral ng aming uncle sa London. So namatay siya like late March. So ngayon yung funeral niya. So we will meet the family up in London to celebrate our uncle's life. So yung uncle ko, British siya. Asawa yun ng tita ko dito sa UK, sa London. And then meron akong dalawang cousins with them, with my auntie and my uncle. So it's sad day, pero we are going to celebrate our uncle's life because he lived a good life. He is 92 or nearly 92 when he passed away. So yeah, dito sa UK, sa funeral, hindi sila yung nagbuburol, yung matagal na burol. Yung funeral lang. Tapos wake yung tawag nila after. Yun na yung magsasalo-salo yung mga taong umattend ng funeral. Then may food, and then it's time to celebrate yung life ng taong namatay. So dito, hindi sila gumagawa nung, alam mo yung viewing, nakaburol sa bahay or sa crematorium, ganun, para i-view yung namatay. Dito, hindi. I haven't been to one, pero actually guys, hindi ako pwedeng umattend doon sa funeral due to cultural traditions. So kasi yung asawa ko is Chinese. So yung mom-in-law ko and their family asked me if okay lang na hindi ako umattend sa funeral kasi buntis ako. So I'm pregnant. And meron silang tinatawag na parang sina-follow na tradition na pag buntis ka and you're Chinese, bawal kang pumunta sa funeral. So we decided na hindi na lang ako pupunta sa funeral to follow the culture ng mga Chinese. So in-explain naman namin yun sa tita ko tsaka sa pinsan ko na hindi ako makakapunta sa funeral due to cultural reasons. Parang yung energy daw nung namatay, ganun. Something to do with the baby na hindi pang pinapanganak. So, hindi daw maganda na I would spend time doon sa funeral due to mga spirits, mga ganun. So, anyway, it was hard for me to decide kung pupunta ba ako o hindi. Pero syempre ayaw nating i-upset yung living. So nag-compromise na lang kami na since my wake naman is doon na lang ako pupunta. Doon sa wake means yung celebration ng life ng uncle ko.
Then, I will see family there. Ganun. So, hindi ako say goodbye sa uncle ko. Pero, naintindihan naman nila yon. Anyway, nagre-ready lang kami. So, si Andy na lang yung a-attend sa funeral. Tapos ako, magstay lang sa coffee shop, mag-aantay doon. And then, pupunta na kami sa wake. And yeah, it's a family affair. So magre-ready na kami kasi 2 hours yung drive namin papunta doon. So yeah, sasama namin. Hindi ko kayo maisama, pero it's a day to remember kasi Uncle David is such a very nice person. Right, mag-ready lang and then we'll go. Mag-makeup na ako. Naglagay na ako ng moisturizer. Shall I bring my laptop? Bring it up. Just like keep you occupied, or is your phone good enough? I think I'll just bring it so I look like I'm working. Is there anything you need me to do? Yeah. Huh? Yeah. What? Can you make me some peanut butter sandwich? And our water. Huh? And water. The brain. Where's your flask? It's there next to mine. Hi! Today is 18th of April 2024. So, kadarating ko lang galing work. Mag-update lang. So, kahapon nakauwi kami dito sa bahay ng mga 11 PM. And then, after ng funeral, pumunta kami dun sa bahay ng tita ko, and then they call it wake. So doon we shared food, kumain kami, and just to like celebrate or have a talk about our late uncle who passed away. And then nagpagpag din kami ni Auntie kasi parang superstitious belief yon ng mga Filipino na if you went to a funeral, dapat hindi ka uuwi diretso sa bahay. Magpagpag ka muna somewhere, you go somewhere else, saka ka uuwi. So, kami na Andy, on our way home, kaya nailangan naming mag-stop sa service station para kumain ng dinner. At the same time, yun na din yung pagpag namin. So, yun. And then, nakauwi kami dito, and I was so tired. Natulog na kami agad. After. Then, si Lady, nagbantay sa kanya yung stepdad ng husband ko. So, para hindi siya mag-isa for a long time. So, umuwi din siya sa kanila.
after niyang mapakain si Lady ng dinner. So, yun. Anyway, bumalik na ako sa work kaninang umaga. And kadarating ko lang. Oh my gosh, I have a new uniform. Medyo masikip na yung uniform ko dahil dito. Because of this little one here. So yeah, I'm having a small size uniform. Before, my size was extra small. So ngayon small na. So medyo madami ng space to grow si baby. So hindi na rin siya masyadong masikip. Yun. And tonight, magluluto ako ng dinner namin ni Andy ng chop suey. So, di niya masyadong gusto yung chop suey, pero vegetable kasi. I have to eat vegetable. So, chop suey with chicken yung lulutuin natin. Vegetable yung kainin natin para maging healthy kami ni baby. So that me and baby will be healthy. And makakuha siya ng maraming nutrients. Alam niyo yung husband ko, very domesticated siya. I'm so proud of him. Kasi working from home siya, 4 days a week. 1 day lang siya sa office nila. So, habang nag-work from home siya, tingnan niyo naman. Nagtiklop na siya ng mga damit ko, diba? So, I will just put it away. O, diba? Swerte. Swerte natin sa ating husband. Very proud naman siya na magaling siya sa bahay. Pero hindi talaga siya nagluluto, si Andy. Bihira lang. Tapos, yung time lang na wala siyang choice kundi magluto, doon lang siya magluluto. Minsan hindi pa. Ang choice, take out or take away. Ang option. Wala sa choice yung cooking for him. Minsan lang, pagka ang niluluto niya is Mexican food, yung mga oven, ganun. Pero hindi talaga siya nagluluto ng mga may recipe. Which is fine. Tapos, I'll just put away all the clothes. So, gusto ko lang mag-update and then magluluto na tayo ng dinner. Siguro magre-rest lang ako konti. Mga 6:30 na ako magluluto ng dinner later. So, dyan lang kayo dahil I'll put this away sa aking cupboard or wardrobe. Hello! Nakapagluto na ako ng aming dinner. It's here. Luto na yung rice. Chop suey. Then, yung ginagawa ko, nag-i-edit ako ng vlog. And also, gumawa na rin ako ng baby registry. So, doon ilalagay, tikman ko muna yung niluto ko. Doon ilalagay yung mga wishlist para pag magbigay kay baby. I-send ko yung website. Pakita ko sa inyo. Ito siya. So, dito ako naglagay ng my list. So, edit natin. Baby. Wala pa siyang picture. Wala pa siyang gender. Wala pa siyang birthday. So, yung nasa list ko ay ito. Play and activity and yung room temperature monitor. So, products and
Kunyari, gusto ko ng clothes. May mga lalabas dyan. Ito cute. Swaddle, booties, swimwear, prom suit. Ito. Uy, cute. Clothes, Marks and Spencer's, bodysuit. Oh my god, ang dami. So cute. Mahal yung sa nursery eh. Oh, cute din to. Ito na lang mas mura. Sounds and lights. Soft touch. Light gray. Light night. Blanket. Yung next bed. Next to the bed. Bassinet. Chico. Sana may magbigay. Side crib. Ayan. Play and activity. So yeah. Yan. Nag-start na ako para kung may gusto ako, dyan ko lang ilalagay. Pag may nakita akong gusto ko, so dito ko lang ilalagay. Then, kung sinong magtanong na, oh, may gusto ka ba for your baby? So, yan. Isisend ko lang tong link na to sa kanila. And then, sila nang bahala kung ano yung gusto nilang ibigay kay Baby Fam. Yan. Ito cute. Gusto ko to. Lagay ko to. To the list. Bathtub. Meron akong hinahanap na bathtub. So anyway, yan na yun. Basically, yan yung lalagay ko lahat ng gusto kong bilhin for baby. Then yung mga hindi nabili, naibigay, yun yung mga bibilhin namin. Hello guys! We are walking. There's Lady. Come on, Lady! Yeah, it's a beautiful day as you can see. Maaraw. Then there's clouds. Pero mahangin. Naka-dress actually ako. I'm wearing dress. Pero naka-jacket pa rin tayo kasi medyo mahangin. And yung hangin medyo malamig. Medyo malamig pa. So, malapit na ang magagandang days. Kasi spring na dito sa UK. So, ito yung aming activity pagka-weekend. And almost every day naman, winawalk namin si Lady. Come on, Lady! So, meron kami ditong like pathway for the dog walk. Then greens dyan. Tapos dito yung mga bahay sa likod. So, come on! Comes Lady! Come on! Lady loves walking like any other dogs. She's on her elephant. Yeah. Ganda ng flower, ng tree. Cherry blossom. Cherry blossom tree. Tatlo sila. Ganda. Balaklak na sila. Come on, Lady girl! Nakakahingal maglakad. Ito yung isa ko ng symptoms. Pregnancy symptoms is I feel breathless. Pag naglalakad ako ng malayo. So, ito lang din yung exercise ko everyday. Walking lang. Cap tayo kasi maaraw. Come on, Lady girl! Okay, enjoy si Lady mo. Yun siya. Anyway, walk lang kami. See you in a bit.